Una sa lahat, babaeng tumatawid ng kalsada sa Murcia, Negros Occidental, nasa pool ng humaharurot na motor. Sa lakas ng impact, tumilapo ng biktima. Dahil sa tindi ng sinapit, nakomato sa babae. Problema pa ngayon ng kanyang pamilya ang bill sa ospital. Pero ang salarin, ayaw pa raw silang bigyan ng sapat na tulong. Ang iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 9, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs tila nabuhayan sa hakbang ng Justice Department na ilatag ang mga legal options sakaling paglabas na ng arrest warrants ang International Criminal Court. Senador Bato de la Rosa iginiit na hindi gagamitin laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang hearing tungkol sa umano'y leak sa PIDEA. Kontrobersyal na red tagging idineklara ng Korte Suprema na banta sa seguridad at karapatan ng isang tao. Sigil sa kuryente ng Meralco at ilan pang kooperatiba ngayong Mayo, tataasan. Tapat ang NU Lady Bulldogs at USC Golden Tigresses kasado na para sa finals ng UAAP Women's Volleyball. At tunghaya ng lalaking sawa na sa sobrang init, gagawin ang lahat para lang di maarawan. Kinatuwa ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang plano ng Department of Justice na ilatag kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga legal option kaugnay sa International Criminal Court. Umaasa sila na hudyat na ito ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. With this briefer, best case scenario is that he will change his mind. For us, the victims, this is welcome in one sense. Tila nabuhayan daw ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Sa desisyon ng Department of Justice na ilatag kay Pangulong Bongbong Marcos ang bawat legal option tungkol sa mga isyong may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Kasama sa ilalatag ng DOJ ang mga posibleng mangyari at pwedeng gawin sa oras na maglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. That will be discussed in the briefer as well. The pros and cons of each of those options, and siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. No? Matagal ng debate kung sakop pa rin ba ng ICC ang investigasyon sa drug war dahil 2018 pa kumalas dito ang Pilipinas. Dati na rin sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan ng administrasyon niya sa ICC. The policy frameworks may evolve, but we would like to emphasize that the stance has not changed. Tingin naman ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, senyales ang briefer ng DOJ sa posibilidad na baka nagbago na nga ng isip ang Pangulo. These policy frameworks could very well include the Philippines rejoining the ICC, cooperating with the ICC, or in any shape or form, agreeing to this investigation. Una nang siniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes na posibleng iparesto na ng ICC si Duterte bandang Hunyo o Hulyo. Dahilan, kaya meron umanong gustong mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Una nang pinasinungalingan ng kampo ni Duterte ang mga sinabi ni Trillanes. Wala rin kasing kumpirmasyon dito ang ICC. Pero tingin ni Atty. Conti, may kredibilidad naman ang mga nalalaman ni Trillanes. He can confirm this on two fronts. One, as he says, he claims to be part of the investigation. And on the other hand, those who are being investigated, he knows them as well. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na wala siyang gustong puntiryahin sa pagdinig ng Senado kaugnay ng PIDEA leaks. Dagdag pa ni Bato, lalong-lalong hindi siya kasama sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. In aid of legislation, hindi political persecution. Yan ang nilinaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng nangyaring hearing kaugnay ng mga nalik na dokumento umano ng PIDEA kung saan nakasaad na sangkot sa iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bukod sa Pangulo, nabanggit din sa leak ang ilang personalidad gaya ng aktresa si Maricel Soriano. Paano naman nakakasiguro ang dating PNP chief na totoo nga ang dokumento na ipinresenta sa pagdinig? Number one, yung gumawa mismo ng dokumento at pumirma ng dokumento na si Morales, inaamin niya na siyang gumawa niyan. Number two, yung PIDEA, inaamin nila na yung mga sasakyan na nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance. Pangatlo, kaya mo nasabi na hindi talaga ito AI generated as claimed by PIDEA, hindi ito computer generated. Dahil nakita ko yung soft copy ng dokumento, nakita-kita doon yung butas ng yung puncher hole para isaksak mo sa passenger yung dokumento. So, ibig sabihin, ito ay isang old document. Desidido naman si Bato na ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdinig. Inimbitahan na nila ng mas maaga si dating Executive Secretary Jojo Ochoa na siya raw nag-utos na huwag ituloy ang operasyon laban sa mga nasa listahan umano ng PIDEA. Sa kabila nito, nilinaw ni Bato na hindi bahagi ng umanong destabilization plot ang pagdinig. Wala rin silang balak gamitin ito laban sa Pangulo. Hindi ko po gawain yan. For the investigation in aid of persecution, I am not persecuting the President. Nakatutok po ako para ma-establish itong PIDEA leaks at paano tayo makagawa ng polisiya para maiwasan na ito in the future. Wala rin daw siyang kinalaman sa destabilization plot. I want to maintain the status quo. I want to maintain the existing situation. Gusto ko i-enhance, i-enforce ang gobyerno. Hindi po ako destabilizer. Sa harap naman ng umano'y pag-aresto ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiwala si Bato sa mga naunang pahayag ni Pangulong Marcos. Ilang beses na kasing sinabi ng Pangulo na hindi nito papayagan ang ICC na pumasok ng Pilipinas. Yun nga lang, Papalik-balik niya sinabi yan. Pero kung magbago yung isipan niya, wala magawa namin. nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. May mananagot sa batas kung totoo nga ang audio recording tungkol sa bagong kasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Git kasi ng Defense Department, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng makipagnegosasyon sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dead story o hindi na dapat pag-usapan, ganyan inilarawan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang umano'y bagong kasunduan na pinasok ng Pilipinas at China. Nitong nakaraang Sabado, ibinunyag ng Chinese Embassy na meron anilang new model agreement silang pinag-usapan ng AFP Western Command para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan, pero ayon kay Trinidad, we will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg, kinumpirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ilabas ang hawak umano nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Una na itong pinabulaanan ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Paninira lang daw ito ng China. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, mananagot sa batas ang mga opisyal na sangkot sa umano'y audio recording tungkol sa bagong kasunduan kung mapapatunayang totoo nga ito. Labag daw ito sa international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sabi pa ni Teodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa ganitong uri ng kasunduan.
walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, pwede silang ideklarang persona non grata at palayasin sa bansa kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Unless the other party agreed to be taped, we can expel him for violating our laws. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mabigat ang panibagong akusasyon na ito ng China. Kung totoo ito, dapat daw ilabas ng China ang nasabing audio recording. Kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Formal lang idineklara ng Korte Suprema na banta sa seguridad, buhay at kalayaan ng sinuman ang pang-red tag. Ayon sa kataas-taasang hukuman, maituturing na uri ng harassment at paninindak ang red tagging. Kapag daw kasi tinuring kang pula o bahagi ng mga makakaliwang grupo, madalas itong nauuwi sa surveillance. At kung minsan, namamatay pa ang mga nare-red tag. Nag-ugat ang desisyong yan ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng isang aktivista na inakusahan ng militar na miyembro ng Communist Party of the Philippines at National Democratic Front. Ginawaran siya ng korte ng writ of amparo dahil kinilala nito ang mga bantang dinanas niya matapos ma-red tag. Nagsanib pwersa ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para sa pagbabalik ng UNITEAM sa 2025 elections. Personal na sinaksihan ni PBBM ang paglagda ng alyansa sa pagitan ng kinaaaniban niyang Partido Federal ng Pilipinas at ng Lakas CMD na partido naman ng kanyang pinsan na si Romualdez. Sa kanyang speech, sinabi ni Marcos na mas madaling maisa sa katuparan ang mga agenda ng administrasyon kung kaalyado nila ang mga mailuluklok na mambabatas. Present din sina Romualdez at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na tumatayong Chairman Emeritus ng Lakas CMD. Bubuhin uli natin at formalize uli natin ang UNITEAM para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Well, as the President said, this is unity for the new Philippines, so that's a very good development. Target ng Department of Education na tapusin ang darating na school year sa March 31. Dahil dito, iikli sa 165 ang school days sa 2024 to 2025 school year. Mas maikli ito ng 15 araw kaysa sa 180 days na mandato ng DepEd. Sabi kasi ng DepEd, hindi kakayanin kung ngayong taon ibabalik sa June to March ang pasukan. Kaya sa susunod na school year na lang ito ipatutupad. Kasunod yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang ibalik sa June to March ang pasukan. Sumulat na raw ang DepEd sa Office of the President kaugnay ng rekomendasyon na ito. Nakapaloob sa aming liham na pwede tayong mag-start pa rin ngayong taon ng July 29 but mag-e-end tayo ng March 31 in time for a June opening by 2025-2026 school year. At nire-ready na natin, pina-finalize lang natin yung details ng ating proposed calendar for this school year and the coming school year para maging normal na yung ating school year. Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Base sa paunang komputasyon ng Meralco, di naman lalagpas ng piso kada kilowatt hour ang dagdag singil. Ibig sabihin, di na kailangang utay-utayin ang paniningil dito.
at pwede na itong idagdag ng isang bagsakan sa susunod na bill. Bukas daw i-anunsyo ng Meralco ang pinal na dagdag singil para sa susunod na billing. Nauna nang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM na siyang pinaghuhugutan ng power distributors ng dagdag na supply. Dahil yan sa pagsipa ng presyo ng kuryente sa gitna ng matinding init. Pero nilinaw ng ERC na hindi nasakop ng suspensyon ng pagtaas ng presyo ng kuryente, kasagsagan ng yellow at red alerts. Ilang industriya ang nalagasan ng trabaho dahil sa matinding init dala ng El Nino. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Katumbas yan ang unemployment rate na 3.9%. Mas mataas yan kumpara sa 3.5% o 1.8 million jobless Filipinos noong Pebrero. Sabi ng PSA, malaking dagok daw ang matinding init sa mga trabaho at produksyon, lalo na sa sektor ng agrikultura kung saan naitala ang pinakamalaking pagbaba ng bilang ng trabaho. Nare-reflect doon sa ating value production in agriculture and fisheries at consistent naman yung datos dito sa employment, sa labor market statistics natin. So yes, they were affected by the El Nino. Kasabay niyan, bumaba naman sa 11% ang underemployment rate. Katumbas yan ng halos 5.4 million na Pinoy na naghahanap ng dagdag na trabaho o ekstrang racket. Exclusive, babaeng tumatawid ng kalsada nasa pool ng motorsiklo sa Murcia, Negros Occidental. Eroplano sumadsad sa runway ng isang paliparan sa Turkey. At pinakamainit na Abril na naitala sa kasaysayan naranasan nitong nakaraang buwan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa pool sa CCTV ang tangkang pagtangay ng lalaki sa isang Wi-Fi machine sa Tagum City, Davao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Umastang gagamit lang ng piso Wi-Fi machine ang lalaking ito sa barangay Magugpo, Poblasyon sa Tagum City nitong Biyernes ng madaling araw. Lumilinga-linga ang suspect. At nang masigurong walang nakakakita sa kanya, sinimulan niyang sirain ang kahon na pinaglalagyan ng makina. Nang may dumaang residente, agad nagpanggap ang salarin na aakalain mong tambay lang. Pero pag wala ng tao, balik siya sa pagsira ng kahon. Ilang minuto rin ang itinagal ng lalaki sa lugar. Yun lang, kahit ilang beses niyang puwersahin ay hindi niya matangay ang mismong makina. Ayon sa may-ari ng piso Wi-Fi, umaga na nang malaman niyang sira ang kahon na pinaglagyan ng machine. Nang suriin ng CCTV, dito na niya nakita ang tangkang pagnanakaw. Mabuti na lang at hindi nagawang buksan ng kawatan ang mismong makina. Hindi po namin kilala po. Hindi po namin matrace kung dayo po. Kasi nung chinecheck namin parang hindi niya alam na may CCTV. Naipablatter na nila sa Tagum City Police ang kawatan. Inaalam naman na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mahigit 2 linggo ng komatos ang isang babae matapos mabangga ng motorsiklo sa Murcia, Negros Occidental. Mahigit kalahating milyon na ang bill ng biktima sa ospital pero ang nakadisgrasya, tumigil na raw na makipag-ugnayan sa pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa, exclusive. Wala masyadong dumadaan ng mga motorista sa kalsadang ito sa Murcia, Negros Occidental noong April 24. Ilang sandali lang, biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo. Sakto namang tumawid ang isang babae hanggang sa nasapul ng motor. Sa isa pang kuha, makikita kung paano tumalsik ang biktima ng ilang metro sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ng motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Yan Torres Rivera, 21 taong gulang at isang college student. Sa tindi ng natamong sugat, nasa ICU pa rin si Rivera 2 linggo mula na mangyari ang aksidente. Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon matapos mapuruan sa ulo. Kwento ng kapatid ni Rivera, pauwi pa lang ang dalaga mula sa eskwelahan nang mabangga siya ng motorsiklo. Yung pagtawid niya po, merong lumagagas ang motorcycle po na busina ng busina. Kaya po nabangga yung kapatid ko. Ang layo po ng kapatid ko.
Ang problema ngayon ng pamilya ni Rivera, umabot sa kalahating milyong piso ang bill nila sa ospital. Pero ang binigay lang ng pamilya ng suspect, 27,000 pesos. Yung last po na nagharap po kami doon sa police station, nagsabi po yung pamilya nila, hindi sila willing tumulong, ang wag daw silang pressurein dahil wala daw silang pera. Nagmakaawa kami na baka pwede nila kaming tulungan. Hindi na po sila nakipag-communicate sa amin. Bagamat comatose, stable sa ngayon ang lagay ni Rivera, ayon naman sa mga pulis, kailangang operahan sa mukha ang rider na nakadisgrasya sa biktima. Dahil naman sa nangyari, sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Naharang ng mga otoridad ang higit 56 million pesos na halaga ng shipment ng shabu na itinago sa mga electric fan at water heater. Ayon sa Bureau of Customs, Lunes pa dumating sa Manila International Container Port ang shipment na galing sa bansang Thailand. Idineklara itong household items, sapatos at motor parts. Pero nung dumaan sa x-ray machine ay doon na nabisto ang droga. Nagsasagawa na ng case build-up laban sa mga nasa likod ng illegal na shipment. Sa ibang balita, tiyak na bibigat ang daloy ng trapiko sa may bahagi ng Makati kapag sinimulan na ang pag-aayos ng Magallanes Flyover. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano na ba ang gagawin na repairs sa susunod na linggo? Andre, sisimulan na ang pagsasaayos ng Magallanes Flyover sa susunod na linggo, pero paglilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi muna magsasara ng lane sa flyover. Uunahin muna raw kasi ang paglalagay ng carbon fiber sheets at plates sa ilalim ng bahagi ng flyover. Hindi rin isasara ang U-turn slot sa ilalim ng flyover, pero magdudulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang gagawing pagkumpuni. Sa ibabaw naman ng Magallanes, nakatakdang palitan ang expansion joints ng flyover. 2 lanes ang isasara sa gitna, pero padaraanin pa rin ang light vehicles sa outermost lane. Ayon sa DPWH, isasara lang ang mga linya kapag natapos na nilang ayusin ang Kamuning Flyover. 9 na buwan ang itatagal ng retrofitting ng Magallanes Flyover. Samantala, lagay naman ng trapiko. Asahan ang light to moderate na daloy ng trapiko sa north at southbound lanes ng EDSA ngayong umaga ng Huwebes, ayon sa traffic monitoring ng MMDA. Sa southbound, may konting pagbagal sa service road ng Kamuning Flyover dahil sa dami ng mga sasakyan. Slow moving din sa Maycubao hanggang Annapolis pagbaba ng Santolan Flyover. Light to moderate naman sa EDSA Ortigas, So Boulevard, Estrella hanggang sa Buendia. Sa northbound, light to moderate sa FB Harrison hanggang Taft Rotonda, Magallanes, Buendia at Kalayaan. Wala pa naman daw napapaulat na anumang aksidente. Andre, muling nagpaalala ang MMDA sa mga nakamotorsiklo na bawal pa rin kayong dumaan sa service road ng Kamuning Flyover southbound. Maaari kayong kumanan dyan sa Scout Borromeo at dumaan sa mga alternatibong ruta pabalik ng EDSA. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel. Naranasan na nitong nakaraang buwan ang pinakamainit na Abril sa kasaysayan. Ayon sa Copernicus Climate Change Service ng European Union, record-breaking ang naitalang init nitong nakaraang buwan. Dahil dito, hindi pa rin maibababa ang global average temperature ng 1.5 degrees Celsius kumpara sa pre-industrial level na itinakda sa Paris Agreement. Kahit patapos na raw ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. Sa Pilipinas, nasa danger level pa rin ang heat index sa ilang lugar. Kahapon, pumalo ng 48 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City. 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at Rojas City, Capiz. Nasa 45 degrees Celsius din ang naitala sa Lawag City at Virac, Catanduanes. Wala ngang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang matinding sakuna gaya ng lindol. Kaya naman ang Philippine Red Cross nagsagawa ng pagsasanay para paghandaan ang posibleng pagtama ng The Big One. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Duguan habang nakahandusay. Ang iba nadaganan pa kunwari ng mga bumagsak na debris. Ganito ang eksena sa ginawang earthquake simulation exercise ng Philippine Red Cross sa Mandaluyong kahapon.
bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Red Cross Day. Ginamit na senaryo ng Red Cross ang posibleng kahinatnan sa oras na tumama ang malakas na lindol o the Big One sa isang mall sa Marikina na nasa West Valley Fault. Para ilarawan ang tindi ng pinsala ng the Big One, nagkalat sa lapag ang iba't ibang gamit. Matapos i-report kunwari sa Red Cross hotline ang sinapit ng mall, isa-isa nang nagdatingan ang mga ambulansya at fire truck. Ang mga bumbero, pinraktis ang pag-apula ng sunog na pwedeng sumiklab pagkatapos ng lindol. Habang ang mga rescuer, agad ininspeksyon ang loob ng mall para hanapin ang mga sugatan sa lindol. Isa-isa nilang nilapatan ng first aid ang ilang biktima, habang ang ilang malala ang injury, mabilis in-stretcher at dinala sa ambulansya. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng umabot sa magnitude 7.2 na lindol ang pwedeng tumama sa Metro Manila kapag dumating ang the Big One. Sa pagyanig na yan, posible raw umabot sa 60,000 ang mamatay, bukod pa sa higit 100,000 pwedeng mawala o hindi agad mahanap. Dahil dito, alam daw ng Red Cross ang kahalagahan ng pagiging laging handa. Sa kabuuan, may higit 2 milyong Red Cross volunteers na pwede raw rumisponde sa anumang sakuna gaya ng the Big One. Iba-ibang role. 2 million volunteers are divided into volunteers that will report kung ano nangyari. I-report lang sa Operation Center and then we will farm out kung anong kailangan dalhin na tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, NU Lady Bulldogs nagbabalik UAAP Women's Volleyball Finals matapos talunin ang FEU. Ceremonial flame na gagamitin sa 2024 Summer Games dumating na sa France. At silipin ang galawan ng lalaking gagawin ng lahat, wag lang maarawan. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Pasok na ang NU Lady Bulldogs sa finals ng UAAP Women's Volleyball sa ikatlong sunod na taon. Sa men's division naman, na-upset ng UST Tiger Spikers ang FEU Tamaraos para ma-set up ang rematch sa NU Bulldogs. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Paldo! Pumasok ang FEU Lady Tamaraos na hawak ang momentum laban sa NU Bulldogs matapos nilang burahin ang twice-to-beat advantage noong nakaraang araw. Pero ibang klaseng NU squad ang nagpakita sa simula ng do-or-die semifinals ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Belen, nobody home! First set pa lang, tumalon kaagad sa malaking kalamangan ang Lady Bulldogs. Back to FEU. Din again. And we're all tied up! Pinahirapan ng FEU ang NU sa second set, pero nanaig pa rin ng Lady Bulldogs sa tulong ng net defense. What a heartbreaking end to the second set for FEU! Dala ang 2-0 set lead, tuluyan ng nilaglag ng NU ang FEU para makumpleto ang sweep. Final score, 25-13, 27-25 at 25-15. Ito ang ikatlong sunod na finals appearance ng NU. May tsansa silang makuha ang kanilang ikalawang titulo sa loob ng 3 taon. No entry, says Eric Pangilinan. Kumamada ng 21 points si Bella Belen para pangunahan ng Lady Bulldogs sa likod ng 16 attacks at 5 aces. Makakalaban nila ang UST Golden Tigresses sa best of 3 finals. For sure yung kalaban namin nagpre-prepare, pero syempre yung preparation namin mas lalo pa namin sisipagan para pagdating ng finals talagang ready kami. Samantala, NU at UST rin ang magtatapat sa men's division ng volleyball tournament. Nilaglag ng uste ang top seed na FEU Tamaraos sa kanilang do-or-die match-up 25-18, 21-25, 26-24 at 26-24. Sila ang unang 4th seeded team na nakapasok sa volleyball finals. Kasado na kaagad sa Sabado ang Game 1 ng finals. Sa men's, maghaharap ang NU at UST ng alas 2 ng hapon. Sa women's division naman, alas 4 ng hapon ang tapatan ng Tigresses at Lady Bulldogs. Kapwa gaganapin sa Smart Araneta Coliseum ang mga laro. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu,
News 5. Dumating na sa France ang ceremonial Olympic flame para sa Summer Games sa Paris simula sa Hulyo. Dumaong ang Olympic flame sa Marseille matapos ang 12 araw na biyahe mula sa Greece. Sinakay ito ng Belém, isang barkong 128 years old na ang tanda. Ito raw mismo ang barkong nagdala noon ng asukal papunta sa mga kolonya ng France. Tinatayang nasa 150,000 tao ang nanonood sa makasaysayang event. Relate ang netizens sa struggle ng isang lalaki sa gitna ng summer heat. Sa init ba naman kasi ngayon, sino ba naman ang gustong mababad sa arawan? Mismo, Jess. Kaya naman, patok online ang galawan ng lalaking yan. Nagbisulang friendly neighborhood Spider-Man ang lalaking si Luis Tesorero habang sinisiksik ang sarili sa makitid na liliman sa may pader. Patodo kapit sa pader si Luis para maprotektahan ang kanyang kutis. Sayang nga naman daw kasi ang skincare at paggamit ng pampaputing sabon kung mabibilad lang din sa arawan. Sabi nga ng ibang netizens, aakalain mong vampira si Luis kung makaiwas sa arawan. Sabi pa naman ng iba, ganito din daw yung galawan nila kapag wala silang sunscreen o nakalimot ng payong. Oo nga naman, di ba? Yan, oo. Kailangan naka-sunscreen o payong. Saka ano napapansin ko pag nagmamaneho ako yung mga motor tumitigil sa kung saan may shade na Talaga? puno. Oo. Pag Iwas hindi na sa nila araw. kaya yung Si Ruth, ng araw. nagpapababad sa Sa beach lang yun. hindi sa kalsada. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.